mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ito pong inyong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay intended for November 12, 2023 sa ating radio broadcast na marinig ninyo every Sunday dito po sa DWRA GMA Radio, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. And of course, nasa YouTube din tayo. Bago tayo dumako sa ating paksa na pag-uusapan sa umagang ito, would like to give thanks to our main sponsor, World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ at West Monroe, Louisiana, USA. And of course, would like also to greet our partners sa Christian World Ministry, ang ating pong online Christian magazine, headed by Brother Art Medlang, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, of course, Deborah Quinones Marcos, and would like to greet all our listeners, lahat ng mga tagapakinig dito sa siyudad ng Baguio, buong Cordillera region, abot po ng Abra, sa La Union, Pangasinan, in all places na inaabot po ng ating radio broadcast. And of course, YouTube, so all over the Philippines and all over the world, ang ating mga masusugid na listeners and subscribers, Brother Primo Rivera sa Mindanao, of course, sa Roa City, Capiz and Capiz area, Nars Tuanyo and Sister Bibing Tapayan. Mga kapatiran sa Cebu, my Sister Evelyn, Nelly Imperado and the congregation over there. Mga kapatiran sa Jeddah, headed by Brother Henry Katig, Jonathan Sareno, and of course, Grace Tuanyo nandyan. I'd like also to acknowledge our partners and sponsors, co-sponsors ating program. Kapatid na Rico G. Canlas and family of San Fernando Congregation, Pampanga, Sister Dina Ibita Kaugiran, and Brother June of Metro Manila Congregation. And of course, sa lahat nating mga viewers, subscribers, would like to greet you a good morning. Ang ating pong pag-uusapan sa magang ito ay pinamagatan kong An Idle Mind is the Devil's Workshop, based on the book Proverbs chapter 16, verse 27, intended po sa November 12, 2023. Narito na po ang pagbabasa natin. The title of our lesson this morning is An Idle Mind is the Devil's Workshop, based on Proverbs chapter 16, verse 27. Ito po ang sabi ng Proverbs 16:27. Very short lang po ito. Idle hands are the devil's workshop, and idle lips are his mouthpiece. Naiba po yan sa ating title, kasi doon sa title, An Idle Mind, dito naman, idle hands. Pero actually, pareho lang po yun. Medyo ni-revise lang ng kumuha ng passage na ito or verse na ito. Sa Pilipino po, ang sabi ng Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 27, Proverbs 16:27 in Filipino, ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Yun po ang ating pagbabasa sa English at saka sa Pilipino. Ngayon, dumako na po tayo sa ating introduction sa ating paksa na pinag-uusapan. An idle mind is the devil's workshop. Meron pong national hero natin na si Dr. Jose Rizal. Sumulat po siya ng isang libro o sabihin na nating essay, isang komposisyon na pinamagatan niyang The Indolence of the Filipinos. At sa Espanyol, La Indolencia de los Filipinos, ang katamaran daw ng mga Pilipino. So yan po ay may relation sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang ating pong title
is a popular saying based on the book of Proverbs 16:27. So ito pong an idle mind is devil's workshop is a very popular saying or proverb, but actually ito po ay hango sa Proverbs 16:27 kung saan ay binasa natin kanina, idle hands are the devil's workshop and idle lips are his mouthpiece. So yun po ang sinasabi ng Proverbs 16. Pero sa wikang Pilipino, iba po ang nakalagay. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. So, yun pong ating magbabasa. Now, any action of man starts in his mind or heart, the focus of our lesson. So, lahat po ng ginagawa ng tao, nagsisimula po sa kanyang isip. Nagsisimula ka sa kanyang puso. At yan po ay ating pag-uusapan sa umagang ito, the idle mind is the devil's workshop. And of course, sa Proverbs chapter 4, verse 23, sinasabi doon sa Proverbs 14:23 sa English, above all else, guard your heart, for everything flows from it. Yun po ang sabi ng Haring Solomon, Proverbs chapter 4, verse 23, kung sa Pilipino, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So pag-ingatan daw ang puso, sapagkat dyan po nanggagaling ang mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Now, let's go to our discussion. Mayroon pong 4 na parte ng ating leksyon. This lesson is divided into 3 or rather 4 parts. Number 1, what is the meaning of an idle mind? Ano pong ibig sabihin ng sinasabi nilang pag-iisip na tamad na pag-iisip? So, sa English, idle. So, ang isang taong walang ginagawa, masasabi natin mayroon siyang tinatawag na idle mind. Pag-iisip na walang ginagawa. Now, number 2, the dangers of an idle mind. Ano po ang maaaring idulot ng pag-iisip na walang laman? O sanabi natin walang aksyon na ginagawa. And action breeds trouble. So pag walang ginagawa, ang tendency po ng ating pag-iisip ay hahantong sa tinatawag nating trouble, isang kaguluhan. And number 3, what are the common factors that contribute to an idle mind? Ano po yung mga bagay na maaaring makapagdulot o magkaroon ng tinatawag na tayong idle mind o isang pag-iisip na walang ginagawa o walang ginisip? Bakante. Number 4, godly cures for having idle mind. So ano pong sabi ng Biblia? Mayroon pang lunas, mayroon pang gamot sa mga pag-iisip na walang ginagawa o sinasabi nating tamad mag-isip. Gusto niya lang palagi siguro matulog o kaya naman iba pang mga bagay na ginagawa niya. Let's now go to our discussion of an idle mind is the devil's workshop based on Proverbs 16:27. Number 1, what is the meaning of an idle mind? When the mind is spacing out or daydreaming. So kapag daw ang ating isip ay parang namamasyal lang, daydreaming, parang nananaginip sa isang araw, isang umaga, gising ka pero nananaginip. Yun po ay isang tinatawag nilang classification ng idle mind. A mind that is not engaged in thought or activity. Isang uri ng pag-iisip, wala pong iniisip, wala siyang ginagawa, wala ring iniisip. So parang yung tabigin natin kanina, daydreaming, namamasyala ang kanyang mga isip. It means unoccupied but not empty mind, for that is impossible. So, unoccupied, walang inisip na maganda. Pero hindi raw empty kasi ang isip ng tao, palagi may pumapasok na tinatawag na kung ano-ano mga bagay. So, not necessarily siguro, hindi nag-iisip ng talagang makabuluhang bagay, kundi parang panaginip lang. Namamasyal ang kanyang pag-iisip o ang kanyang utak. An idle mind always gets into something disruptive and destructive. So pag ang isang tao walang magandang naisip,
ang tendency po ng kanyang pag-isip ay baka gumawa ng kaguluhan. Sabi pa nila sa English, misery loves company. Kapag miserable ang isang tao, ang posibilidad ay maring gumawa siya ng bagay na hindi kanais-nais. So yung tinatawag nilang misery loves company. So ano pa? Sabi dito sa ating nakuhang idea o information, the brain's default mood network engages even when the mind is in its resting state. So ang isip po ng tao, may tinatawag na conscious, yung gising ka. Yung tinatawag nilang subconscious, na tutulog ka, pero ang isip mo ay gising. So ito yung tinatawag nilang brain's default mood network. Ito yung sinatawag nilang subconscious. Ang isip ng tao, ang utak ng tao, gumagana pa rin kahit na siya ay nakatulog. So in other words, siya pa ay para patunay na ang tao ay mayroong tinatawag na kaluluwa. May inner man. May tao sa loob ng pisikal na katawan. Kahit tulog ka, ang iyong isip, ang iyong utak ay gumagana at sabi nga nila, naglalakbay. Yung tinatawag nilang soul travel sa ibang religious group. Now let's go to the second subject of our discussion. The dangers of an idle mind. An action breeds trouble. Pag ang isang utak o isip ay hindi gumagana, hindi nag-iisip ng makabuluhang bagay, sabi nga nila, an action breeds trouble. Ito ba ay maring humantong sa mga bagay na hindi ka nais-nais. When one has nothing productive to do, he is tempted to engage in harmful or sinful activities. So kung wala daw naisip na magandang bagay, ang isang tao, ano ang tendency? Natutukso siya na gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais, maaaring dangerous sa kanya, peligroso sa kanya, at maaari pang humantog ito sa makasalanang mga bagay. Of course, may mga halimbawa tayo dyan. Example po, letter A, a bored teenager may resort to drugs, alcohol, or vandalism to fill the void in his life. So isang teenager, isang sabi na natin 18 and pataas hanggang age 19. From 13 to 19 years old, yun din sabi na lang teenager. Pag wala pong ginagawang mabuti yan o ginaisip na maganda, so it's very possible na sila ay gumamit ng droga, uminom na lang ng alak, o kaya naman manira, yung tinatawag nilang vandalism. So may tendency po yan. Pag walang guidance, walang naisip na maganda, pwedeng pumunta siya sa bawal na gamot, o tinatawag nilang droga, uminom na lang ng alak, magpakalasing, o kaya naman manira. So yun po yung isang example ng bored na teenager. Isang bata o isang binatilyo, ages 13 to 19 na walang magawa kung hindi ito mga bagay na binanggit natin. Number 2, a lazy employee may also gossip, may lie, cheat, or avoid doing his work. So isang empleyado nga siya, binabayaran siya, pero tamad siya. Tamad siya mag-isip, tamad siya magtrabaho. So anong gagawin niya? Usually mga ganitong tao, makikipagchismisan lang. Sabi nilang marites. Kung hindi, manggagawa ng mga kasinungalingan at pwede siyang tawag na manloko o gumawa ng hindi bagay na kanais-nais para maiwasan lamang niya na huwag magtrabaho. O ito siguro, hindi niya kailangan ng pera, baka mayaman na, empleyado lang para pampalipas oras. So po yun po yung dalawang halimbawa doon. Another, a restless retiree may become depressed, lonely, or bitter if he has no hobbies or interest. So retired na siya sa trabaho. 60 years old din na ba? Sinasabi nilang senior citizen. Walang ginagawa. Nasa bahay lang. Nanonood ng TV, nakikinig ng radyo. So pag siya ay depressed, ang ibig sabihin, malungkot. Wala siyang kaibigan, wala siyang kasama sa bahay. Lonely, nag-iisa lang. So nagiging bitter. So parang galit siya sa mundo. So anong ginagawa niya? Usually pag mga ganyang bagay, dahil wala silang tinatawag na hobbies,
o nakahiligang bagay. Pwede maglaro ng ping-pong, chess, at anumang bagay na pwedeng pagkahiligan. Wala rin silang interes. So, ang pag-iisip ng ganong mga klaseng tao, tinatawag nating senior citizen na nasa bahay lang, may tendency na gumawa ng mga hindi ka nais-nais na bagay. May posibilidad po. Hindi ko na sinasabi na lahat naman. So, the danger, number 2 danger of an idle mind. An idle mind left to its own devices often gravitates toward negative thoughts and unproductive ideas. Ano pong ibig sabihin yan? Pag wala kang naisip na maganda, ano mangyayari? So usually magkakaroon ka mga negative thoughts. Lahat ng bagay na nakikita mo, negative. Kung mayroon mang magandang bagay, sasabihin mo, hindi maganda yan. So in other words, ang tendency ng taong idle, walang magandang pag-iisip, nag-iisip yan ng mga bagay na hindi ka nais-nais, and it's very possible na humantong sa mga bagay na hindi dapat gawin ng isang taong matimo ang pag-iisip. Number 3, with no task to occupy one's thoughts, the mind may turn to worry, anxiety, and self-doubt. So kapag hindi raw okupado ang ating pag-iisip, ang tendency ng isang tao, mag-isip siya. Mabahala sa buhay. Very anxious. Palagi siyang nagwo-worry. Ano kaya ang aking kakainin? Anong kaya ang aking ulam? Ano kaya ang mangyayari bukas? Magkakaroon din siya ng tinatawag na self-doubt. Kulang sa tiwala sa sarili. Gagawin ko ba ito? Mukhang hindi ko kaya. So mga ganon, self-doubt. Palaging may pagdududa, pag-alinlangan sa kanyang sarili at sa kanyang mga gagawing mga bagay. So yun po ang tendency dyan. With no task to occupy his mind, sabi ko dito kanina, the mind may turn to worry, anxiety, or self-doubt. Now, mayroon pong mga signs o mga tanda kung ang isang tao ay may tinatawag nating idle mind, na siya ay hindi nakakapag-isip ng mga bagay na mabuti, hindi ka nais-nais. Number 1, feeling sad or down. Palagi siyang malungkot at palagi siyang ang paningin niya sa sarili niya para siya ay wala ng kabuluhan sa mundong ito. Number 2, feelings of guilt. Palagi siyang nagsasabi, may ginawa akong kasalanan. Kasalanan ko yung mga bagay na ito. And number 3, extreme mood changes. High and low. Kung minsan masaya, kung minsan malungkot. So hindi mo unpredictable ang kanyang mga tinatawag na pag-uugali o tinatawag nating mood or attitude. So na-discuss po natin yung pangalawang parte ng ating leksyon, the dangers of an idle mind. Number 3, punta po tayo sa susunod. Common factors that contribute to an idle mind. Ano ang mga bagay na masasabi nating pwedeng maghatid o humantong sa tinatawag nating idle mind? Isang pag-iisip na walang iniisip na maganda, parang nananaginip lang sa buhay. So, what are the common factors that contribute to an idle mind? Number 1, too much free time. Ang isang taong sobrang free time, wala siyang magawa sa buhay. Siguro mayaman siya. Walang problema sa pera. So he has too much free time. Wala siyang magawa. Ano kaya gagawin ko? So in other words, excess of leisure time. Wala na siyang ginagawa sa buhay. Retired na siya. Maganda ang kanyang negosyo, maganda ang kanyang income. So, wala lang siya. Pa-relax. Too much free time. Too much unstructured free time give one's mind space to roam and check. So, pag hindi busy yung tao, wala siya magawa. Anong nangyayari? Kung minsan, kung ano-anong naiisip. Maring mag-isip ng kung ano-ano. May iba nga, nag-iisip na parang wala namang kabuluhan ng aking buhay. Mabuti pa siguro, mawala na ako sa mundong ito. Parang ganun ang iniisip nila, no? So, wala na kasi problema. Maraming pera, maraming panahon, retired na. So, ano pang gagawin ko sa buhay? Mas maganda siguro, mawala na ako sa mundong ito. Parang ganun po ang pag-iisip. Yun po ang isang tinatawag nating
factors o mga bagay na pwedeng humantong sa tinatawag nating idle mind. Number 2, lack of purpose or motivation. Parang walang direksyon sa buhay. Parang wala ring nagtutulak sa kanya na gawin niya ang bagay na ito. In other words, left to himself, hindi niya alam ang kanyang gagawin. So, lack of purpose, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lack of motivation, walang nagtutulak sa kanya na gumawa ng isang bagay na hahantong sa kabutihan, hantong sa mga bagay na makakatulong sa lipunan, sa sarili, sa pamilya. Without drive or direction, one's mind will naturally drift. So parang tubig yan, pag pinabayaan mo, kung saan-saan lang yan pupunta, yung tubig na walang direksyon, kung saan-saan yan, iaanod. So ganun din po ang isang tao, pag tinapon mo siya sa dagat, palutang-lutang na lang, walang direksyon. Kung saan malakas ang hangin, doon siya pupunta. Yung parang nakasakay lang yun sa tinatawag na bangka, no? Walang direksyon, walang pupuntahan. So ganun po yung isang tao, yun po yung mga factor, isang bagay na nagko-contribute para magkaroon ng tinatawag nating idle mind. Number 3, poor sleeping habits. Usually po ang mga idle mind na mga tao, yung mga taong walang naisip na maganda, mahirapan po sila matulog. Hindi sila makatulog siguro sa sobrang pag-iisip, baka naman sobrang inom ng kape, hindi sila makatulog. Poor sleeping habits, fatigue and drowsiness lead to inattentive and careless thinking. So pag pagod na sa kakaisip, hindi naman nagtrabaho, pero dahil sa kakaisip na pagod, parang palaging inaantok. At ito po ay naghahantong sa tinatawag nating careless thinking. Nag-iisip ng mga bagay na hindi dapat isipin. Number 4, another factor that contribute to an idle mind is tinatawag nating isolation or lack of social interaction. Ano po ibig sabihin ng isolation? Yung itong taong nito na may tinatawag nating idle mind, gusto niya mag-isa lang siya. Ayaw niya makipagsosyalan. Ayaw makihirap sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa kapamilya. Gusto niya palaging nag-iisa. Nandoon lang sa kwarto, ayaw niya maistorbo. Gusto niya matulog na lang o kaya naman manood ng mga palabas sa TV o sa YouTube. So, isolation or lack of social interaction can contribute to a person sinatawag nating idle mind. Number 5, medyo may pag-uulit ito. Number 5, anxiety or restlessness. Ano po yung anxiety? Yung sobrang pag-aalala. Sobrang pagkabahala. So, anong nangyayari po ay parang restless. Walang kapahingahan ang kanyang pag-iisip. Hindi siya nagtatrabaho. Ang kanya lang pag-iisip ang palaging lumalakbay, naglalakbay, namamasyal. So kahit na hindi ka nagtatrabaho ng physical, pwedeng mapagod ang isang tao. Mentally speaking. Alright. Excessive worry, stress or pent-up energy make it difficult to focus one's mind. So pag sobrang pagkabahala, pag-aalala, para ka na rin nagtatrabaho. So, mahirap mong mai-focus, mai-concentrate, maituon ang iyong pag-iisip sa isang bagay na kanais-nais o dapat na gawin mo. So, parang nagwa-wonder. Wandering mind, namamasyal. So, yun po yung mga factors o mga bagay na nagko-contribute sa isang tinatawag nating idle mind. Alright. Dinadissect po natin yung ibig sabihin ng idle mind. Now, let's go to the godly solutions for having idle minds. Ano pong sinasabi ng Biblia, mga kapatid, para hindi tayo humantong sa tinatawag nating idle mind, isang isip na walang nagagawa, at kung hindi tayo nagagawa, ang may posibilidad na ma-influensyahan tayo ng masama. Sabi kanina sa ating title, An Idle Mind is the Devil's Workshop. Pag walang ginagawa, walang iniisip na mabuti, ang isang tao, pumapasok po doon ang impluensya ng demonyo ni Satanas.
at maaari kang makagawa ng masama. Ito po ay totoo. Doon sa Surigao del Norte recently may nangyari isang grupo. Sabi na natin isang grupo, isang religious cult, pinamamahalaan ng ilang mga leader. Ito po ay naghantong sa kamatayan ng maraming kabataan. Sabi nga nila, sanggol from age 0 up to age 4 years old namamatay. Yung mga kababayan, hindi nila pinapayagan na pumunta sa mga doktor, hindi magpakonsulta. Walang mga kumadrona. In other words, parang sila na yung parang dinudyo sa lugar na yun. Sila ang sinusunod ng mga tao. So yun po isang halimbawa ng tinatawag nating mga grupo na mayroong tinatawag nating idle mind na na-impluensya ng pag-iisip ng masamang tao o masamang demonyo. Alright, what are the godly cures for having idle minds? There are about 6 na inalista ko dito, mga kaibigan at mga kapatid. Take care of our bodies, for they are the temples of the Holy Spirit. Number 1, sinasabi po ng Biblia sa 1 Corinto Kapitulo 3, talatang 16, ng ating pisikal na katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ano po ibig sabihin ng templo ng Espiritu Santo? The Holy Spirit dwells in Christians. Nang tayo ay nabautismuhan doon sa Acts chapter 2 verse 38, sabi ni Apostol Pedro, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yung kaloob ng Espiritu Santo, yun po yung pananahanan ng Espiritu Santo sa atin. Kung paano niya ginagawa yun, ang impluensya ng Espiritu ay nasa atin. Ayon kay Apostol Pablo 3:16 ng 1 Corinto, we are the temples of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. Kung paano ginagawa ng Espiritu Santo, hindi natin alam. Pero naroon sa atin, naroon ang kanyang impluensya. So sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 3:16, you take care of your physical bodies, for they are the temple of the Holy Spirit. Templo ng Espiritu Santo ang ating mga pisikal na katawan. Siyempre kasama yung pag-iisip doon. Number 2, spend time with God in prayer and reading and studying the Bible. Salip na mag-isip ka ng kung ano-ano, ang recommendation po ay manalangin sa Panginoon. Kasi pag nananalangin ka, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon Diyos, ng Biblia, lumalayo po si Satanas. Sabi nga rin Apostol Pablo, resist the devil and he will flee from you. Sabi ng isang apostol, labanan mo si Satanas at siya ay lalayo sa iyo. Paano mo lalabanan si Satanas? Kung ikaw ay nag-iisip ng kung ano-ano. Pero kung ikaw ay nanalangin sa Panginoon Diyos, nagbabasa ng Biblia, maaari mong labanan ang impluensya ng dyablo. Do your best. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, 2 Timoteo 2:15, do your best to make yourself approved before God, handling the Word of God correctly. So pagsikapan mo na maging tapat ka, maging presentable ka sa Panginoong Diyos, na pinag-aaralan mo yung kanyang salita. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Number 3, have fellowship and stay connected. Ano ibig sabihin ng have fellowship and stay connected? Huwag kang mag-isa sa bahay. Huwag kang magkukulong. In other words, have fellowship means makisosyalan ka, makipagkaibigan ka. Sumama ka sa iyong mga kapamilya, mga kaibigan, mga kapatid. At stay connected. Ibig sabihin, paalam mo na ikaw ay available. Pwede ka. Kausapin nila, pasyalan, bisitahin o yayain man sa ibang mga tinatawag nilang activities. Alright? They devoted themselves. Yan po ay ginawa ng mga unang Kristiyano sa Gawa, Kapitulo 2, 42. Sabi doon ng Biblia, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of bread and prayers. So yung mga unang Kristiyano, pagkatapos na sila ay nabautismuhan ng mga apostoles sa araw ng Pentecost doon sa Jerusalem, anong ginawa nila? Sila ay nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostoles. Nagkaroon sila ng pagsasama-sama, fellowship. Nagkaroon sila ng sinasabi nilang breaking of bread. Kumain sila ng
tinapay, siyempre kinakasama doon yung tinatanglang communion with the Lord through the so-called Lord's Supper or the Passover feast, remembrance. And of course, nandun doon din po yung prayers, panalangin. So panalangin, communication with God, yan po ay makakaalis ng impluensya ng hindi masama ng diablo. Ano pa? Sinasabi ng Biblia, before God made a woman, bago nilalang ng Diyos ang babae doon sa Garden of Eden, anong sabi niya? Nakita niya si Adan malungkot. Anong sabi ng Panginoon Diyos sa Genesis 2:18? God said, it is not good for man to be alone. Hindi maganda na nag-iisa ang tao. Kaya ginawa ng Diyos ang babae para may kasama ang lalaki sa Garden of Eden. So ganoon din po sa buhay. Hindi po posible, hindi maganda na palagi nag-iisa ang isang tao, nandun lang siya sa kanyang kwarto nagkukulong, o nandun siya sa isang isla, nandun siya sa isang bahay, mag-isa lang siya. Wala siyang communication. Well, that is contrary to what God intended from the very beginning. Sa Genesis chapter 2 verse 18, kapag sinabi ng Panginoon Diyos, it is not good for man to be alone. Number 4, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of man, God, and set your mind on things that are above, not on the things that are on earth. Ito pong sabi ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 3, 1 at 2. Ulitin natin. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ituon nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na sa itaas. Ano yung bagay na sa itaas? Kung saan si Kristo ay nakaluklok sa kanang kamay ng ating Panginoon Diyos. So in other words, think of Christ. Isipin natin na si Kristo ang Panginoon, nandun sa kalangitan, tinitingnan niya tayo, binabantayan. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Bakit? Kasi kung puro pag-iisip mo dito sa mundo, problema lahat. Mahal ang mga bilihin, mayroong digmaan sa iba't ibang lugar, sa Russia, sa Ukraine, sa Middle East, at sa iba pang lugar. So pag inisip mo yan, talagang magugulo yung pag-iisip mo. So sinabi ni Apostol Pablo, set your mind on things that are above. Isipin mo ang mga bagay na nasa taas, ang mga bagay na namaka-Diyos. Ano pa? Sabi din ni Apostle Paul, Philippians chapter 4 verse 8, the same idea. Finally, brethren, sabi niya, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, think on these things. Ay, kalain nyo yan, no? Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Kung may mga bagay daw na totoo, kung mga bagay na kagalang-galang, matuwid, mga bagay na puro o tama, dalisay, mga bagay na magaganda, mga bagay na kapuri-puri, sabi ni Apostol Pablo, isipin nyo yung mga bagay. In other words, those are all positive spiritual thoughts, hindi po negative na mga pag-iisip. And then he continues in Philippians chapter 4 verse 8, if there is any excellence, if there is anything that is worthy of praise, think on these things. Kung may mga bagay man na kapuri-puri, mga bagay na dapat gawin natin, purihin man, kapuri-puri na mga bagay sa harap ng Diyos, ito ang ating isipin, sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:8. Finally, sa number 6, ating godly remedies or cures for having idle minds. Ito po, pag ginawa natin mga kapatid, hindi po tayo ma-influensya ng masama. We will always think of good things. Ano sabi ni Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 10 verse 5 using the King James Version. Sabi ni Apostle Paul, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing it into captivity, every thought to the obedience of Christ. So yun po sabi ni Apostol Pablo. Ang mga bagay daw na mga iniisip ng tao, imagination, mga bagay na matataas, na tinataas nila ang kanilang sarili
sa kaalaman ng Diyos. In other words, may mga tao nag-isip, mas matalino sila sa Diyos. Mas magaling sila sa Panginoon. So sabi ni Apostol Pablo, ito dapat ay ibaba. Ipaalipin. Make them subject. Make them captives to the thoughts, to the obedience of Christ. So lahat ng mga bagay na masasama, lahat ng mga negative thoughts, idle thoughts, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 10, talatang 15, lahat ay dapat mapailalim sa kapangyarihan at sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, the devil has many tactics in tempting man to commit sin. Ang diablo po maraming pamamaraan na tuksoin ang tao para gumawa ng kasalanan. Totoo po yan. And Satan uses idleness physically and mentally to lure man to commit sin. At isa sa mga pamamaraan ni Satanas para magkasala ang tao ay sasabihin niya, huwag ka na mag-isip ng mabuti. Okay ka lang. Managinip ka lang. Mamasya lang yung pag-iisip. Think of anything. Just think, don't think about God. So yung parang temptation po, panunukso ng Satanas yan. Panunukso ng diablo sa tao. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na magaganda. Mag-isip ka lang ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Let your mind float. Let your mind flow. Let your mind fly. Yun ang sabi ni Satanas. At ano pa sabi ni Santiago? James chapter 1 verse 14 to 15. Sabi ni Santiago, laziness often yields only thorns and temptations which leads to sin in yielding to death. So ang pagiging lazy, pagiging tamad, especially sa ating pag-isip, ay humahantong sa mga bagay na hindi ka nais-nais, mga tinik, matutukso ka, at ang mga tukso na yan ay maaaring humantong sa kasalanan. At siyempre, kasalanan, ano ang bayad sa kasalanan? Ang bayad sa kasalanan ay spiritual na kamatayan. So yun po yung ating lesson, mga kaibigan ng mga kapatid. Pero bago tayo magtapos, one cannot really control his thoughts, his mind, his heart, unless he becomes a child of God. So ang isang tao, pag hindi niya na-control ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso, hindi siya pwedeng mangyari yon kung hindi siya maging anak ng Diyos. You to become a child of God. So ano pong purpose? First, you should believe and be baptized. Ano sabi ni Kristo sa Mark 16:16? He who believes and is baptized shall be saved. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Ano sabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 13? Mangagsisi kayo at mabautismuhan sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangatlo, kung ikaw ay kumbinsido na sumunod sa kay Kristo, ngayon na po ang tamang oras. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. According to the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Ngayon na ang oras na tinatanggap ka ng Panginoon. Ngayon din ang araw na ikaw ay maliligtas kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya Jesus Christ is making you an invitation to you. Matthew 11:28 to 30. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. So mayroong kapahingahan ang ating mga kaluluwa kay Kristo. Kaya iniimbita niya tayo na lumapit sa Kanya sapagkat ang Kanyang pabigat ay hindi po mabigat. Siya po ay banal, mapagpakumbaba. At kung tayo lumapit sa Kanya, ang ating pong mga pag-iisip ay mapupuno ng pag-iisip ng Panginoon na maghahatid po ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa leksyon na ito na patungkol sa idle man, which is usually the devil's workshop. So tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming mga pag-iisip, sa aming buhay, sa aming direksyon, ay patungkol po sa inyo. Sundin namin kayo, lalo ng aming Panginoong Jesucristo na siya naming tagapagligtas.
Tulungan nyo rin ang aming mga tagapakinig, mga YouTube viewers and subscribers na Panginoon ay matagpuan nila ang kapahingang spiritual at physical sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at sa pagtanggap nila ng kaligtasan sa ating Panginoon, sa kanyang paniniwala sa Kanya, pagsisisi sa kanila mga kasalanan, pagbautismo, at patuloy na sumusunod sa kay Kristo sapagkat sinabi ng Panginoon, Apokalipsis 2:10, ang tapat hanggang kamatayan ay bibigyan ko ng korona na buhay. Ito bang aming dalangin? Lakip ang pagpapasalamat sa aming mga sponsors at pati na rin sa istasyong ito, sa mga tumutulong para maganap ang programang ito dito po sa radyo at the same time sa YouTube. Ito pong aming dalangin. Lakip ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, katulad din ang pagpapatawad namin sa mga nagkulang at nagkasala sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, iniling po namin lahat ito, Panginoon. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.